Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap dito sa Season 4 ng Usapang K kung saan ating pag-uusapan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, sa pagsisimula ng panahong ito ng Kwaresma, lumalapit kami sa iyo ng may kababaang loob. Inaamin namin ang aming kahinaan at ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Tulungan mo kaming huwag matakot harapin ang katotohanan tungkol sa aming sarili at higit sa lahat ang katotohanan ng iyong awa. Sa 40 araw na ito, akayin mo kami sa disyerto ng katahimikan upang marinig namin ang iyong tinig. Linisin mo ang aming puso sa pamamagitan ng panalangin. Hubugin mo ang aming loob sa pamamagitan ng pag-aayuno at palawakin mo ang aming pag-ibig sa pamamagitan ng kawanggawa. Turuan mo kaming magbawas ng mga bagay na humahadlang sa aming paglapit sa iyo at magdagdag ng mga gawaing nagpapalalim sa aming pananampalataya. Sa paglalakad namin patungo sa krus, bigyan mo kami ng lakas na ialay ang aming mga paghihirap kasama ng paghihirap ng iyong anak. At sa pagdating ng Pasko ng pagkabuhay, naway matagpuan mo kaming mas malapit sa iyo, mas mapagkumbaba at mas mapagmahal. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Kindly visit our official website, radiomaria.ph. Mababalikan din po ang mga episode ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radyo Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Ayun, magandang araw sa ating lahat, no? Yeah. Magandang araw, Sister Marisa, and magandang araw din. Fathers. Oo, Father Paul Rec. Father Paul. Father Paul, Nice to be kumusta back. naman? So magkumustahan muna tayo bago natin umpisahan ang ating topic ngayon. Napakaganda ng topic natin ngayon dahil malapit na ang pagdiriwang natin ng Kwaresma. Pero umpisahan natin, magkumustahan muna tayo. Sister, kumusta naman? Nasaan po tayo ngayon? Ngayon nandito ako sa Santa Catalina. So medyo I feel better kasi for the past weeks medyo I'm not really well, physically well. So ngayon nakatayo na ulit. So Mhm. okay na sa awa ng Diyos. Papalit-palit kasi ang ang weather ngayon sa Metro Manila. Minsan malamig, minsan maulan, minsan umaaraw. Kaya medyo hindi nagiging maganda rin ang pakiramdam ng bawat tao dito sa Metro Manila. Lalo ngayon medyo traffic pa ngayon Hindi ko alam kung naririnig niyo dyan sa Santa Catalina ang traffic Yes, Father, naririnig. Anyways, Father Paul, kumusta ka naman dyan sa Gibraltar? Naman. So, umaraw na dito no kasi ilang araw din na ilang linggo actually no halos parang isang buwan na may mga bagyo rito no mga 4 o 5. So it's quite unusual sabi nga ng mga tao may nakausap ako first time sa buong buhay niya. So parang nagbabago na talaga yung ano no yung klima yung ewan ko baka climate change talaga. Kaya Mm-mm. may mga lugar dito katulad sa Pilipinas na hindi dati binabaha, no, dito na-experience nila biglang bumaha no, dahil nga Mm. tuloy-tuloy yung buhos ng ulan. Dito rin umuulan. Dapat ngayong mga panahong ito, simula na ng init, pero dito umuulan din.
at saka lumalamig ang panahon. Dapat ngayon nararamdaman na namin yung init pero hindi ko naman gusto ng init ano. Mas gusto na natin Kasi usually pag medyo magsisimana Santa, no? oo Parang magsisimana Santa na, 'di ba? Pag Oo. Ash Wednesday o Miyerkules Santo, talaga ay Miyerkules ng Abo, doon natin mararamdaman na unti-unting umiinit ang panahon. Pero ngayon, umuulan pa rin ano, sister, no? Yes. Kaya Kaya medyo nga, ingat dapat mga kalakbay, no, sa mhm. pagbibiyahe, paglabas-labas, kasi paiba-iba yung panahon. Mhm. Pero speaking of ano natin, ano, bago natin umpisahan ang pag-uusapan nating Kwaresma, Happy Lunar New Year no? Sa ating mga yung kapatid na mga Inchik at saka sa mga Vietnamese kung sino man ang nagse-celebrate ng Lunar New Year para bukas, no? Para bukas tayo ay magdiriwang ng New Year para sa mga kapatid nating mga Inchik at sa mga Vietnamese o kung saan man sa mundo. Father, ano rin, batiin din natin ang Radyo Maria Philippines. Mhm. Have just celebrated 24th anniversary last February Wow. 11. Mhm. congratulations sa Yeah, Radio Maria Since congratulations. Philippines. 2002, Yeah. 2002. Kailan ba tayo doon, Father Paul? 'Di ba Mga ganyan, mga ganyang mga taon. Kasi nag-profess ako 2002. So mga oh, seminarista tayo mga 2004 siguro 2005 so na nagsisimula pa lang nag-exposure pala ang tayo. Radyo Maria noon. Pasimula pa lang siya noon. Siguro kaya nga maganda, sinasuggest nga ni na sister magandang dumalaw kasi ibang-iba na Yes. Sige, talaga yung sige ano nila maganda. kaya Yeah. yung studio, may chapel na. Sige nga, Hindi ko Yes. pa rin mag-schedule. nakita May eh. mga Oo nga, bagong mag-schedule mga nga tayo na pumunta ngayon sa studio, no? pagbabago. Kung tayo Oo, dati parang ipapayagan ng RM, room lang tayo siya, ay di ba? Tapos Ah, kanya-kanya. magkaroon tayo ng isang ano recorded na program doon tapos Pwede ating tayong maganda mag-ano. rin magandang pag-usapan din niya pero syempre bago tayo pumunta doon tayo ay meron muna tayo pag-uusapan ngayon topic ano napakaganda at napaka timely kasi malapit na po ang Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo no ito ang ating ngayong pag-uusapan no kasi dito, sabi dito sa February 18, itong Wednesday, malapit na ang panahon ng Kwaresma. Marami sa atin nagtatanong ano nga ba ang tunay na kahulugan nito? Ito ba ay simpleng pag-aayuno lang o pag-iwas lang doon sa pagkain ng karne? O baka may theological reason pa o mas malalim pang dahilan? Kasi ang Kwaresma isang paglalakbay, no? Isang journey ng isang Katoliko at isang Kristiyano. No? 40 araw na pagkikisa natin kay Kristo mula doon sa disyerto hanggang doon sa krus at patungo doon no ang ating dulo ng ating buhay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ay panahon ng ating paglililay, pagsisisi, pagbabalik loob. Hindi lamang ito tungkol sa minsan kasi pagbabawas ng pagkain no kundi pagbabago ng puso. Hindi lamang ito fasting dahil nagpapapayat tayo, no? Kundi ang pag-aayuno ay ang pagbabago ng ating puso. At sa panahon ito, inaanyayahan tayong huminto, tumingin din sa ating masarili, hindi sa mga kapwa natin, at muling ituwid ang direksyon ng ating buhay patungo sa Diyos. At ngayon, ating ang pagdidiskusyonan ang Kwaresma. So ano bang ibig sabihin nitong Kwaresma para sa ating mga Katoliko? Siguro simulan natin sister no. Ano nga ba ko ba sister ano ba yung tingin mo doon sa Kwaresma nung tayo ay nagsisimula ah, pa tayong malaman kung ano ba oo. itong Yung Kwaresma usually is isang tiempo. To be Mhm. exact, 40 days. Mhm. Kaya nga, Kwaresma, galing sa Latin word na quadragesima. Mhm. So, 40 days in preparation for the great mystery of our faith, which is the resurrection of Jesus. Mhm. So, ito yung panahon na kung saan binibigyan tayo ng simbahan na magbalik loob sa Panginoon. Kaya nga ito yung panahon na tinatawag na metanoia, no? Isang Mhm. radikal na pagbabalik loob sa Diyos, pagbabalik ng ating puso, no, sa Panginoon. So Mhm. yun yung Kwaresma na Bakit sinisip. bakit ano nga ba yung pagbabalik ng sarili natin sa Diyos? Anong babalikan natin kilala ko naman ang sarili ko, sister.
Ano yung Ano-ano kailangan babalikan balikan? natin? Mhm. Itong Lenten season, yung Kwaresma na tinatawag, ito yung pagbabalik, isang paanyaya Mhm. ng Diyos, no? Mhm. Inaanyayahan tayo na magbalik loob tayo sa Kanya. Sabi nga niya sa aklat ng Joel, chapter 2 verse 12, if I am not mistaken. Sabi niya, return to me Mhm. with all your heart, Mhm. no? With fasting, weeping, and mourning. Mhm. Rend your heart, not your garment. So, ibig sabihin ng pagbabalik is pagtalikod sa ating mga kasalanan at pagkakaroon ng bagong buhay na kasama ang Panginoon. Mhm. So, ito yung time na ibinibigay sa atin, no? Na hindi lamang yung kanina na mention mo, Father, yung pag-aayuno, Mhm. yung pagdarasal, at saka yung ano ba yon, yung almsgiving. Ito yung Mhm. tinatawag na pillars or the triad of our Christian spirituality na naha-highlight during Lenten season. Mhm. Ngayon, ito yung pakikiisa natin sa pamagitan nito ay nakikisa tayo sa misteryo ni Kristo. Mhm. So ito yung tiyempo na inaanyayahan tayo. Bago tayo pumunta kay Kristo, no? Kasi maganda yung point mo, sister, na pagbabalik loob. Kasi yung, ang ganda nga sa Tagalog no? Pagbabalik loob, bumabalik ka sa loob. Sabihin, dun sa kalooban mo, kailangan makita mo rin ang sarili mo. Kasi minsan, hindi na natin nakikita yung loob, puro panlabas, hindi ba? Yung kailangan pumasok ka sa loob at kailangan laliman mo ang pakikipagrelasyon mo sa Diyos. Kasi minsan nawawala nga tayo. Kasi ba sabi natin, magandang kalooban, masama ang kalooban. Kasi yung loob, yun ang pinaka, kumbaga, pinaka core, no? Ang pinaka core ng ating sarili, no? Si Father Paul kaya meron kayang may dadagdag doon. Then, ano ko lang yung tanong mo kanina, no, yung pagbabalik loob. No, kung kanino ba tayo bumabalik? No, syempre sa Panginoon, no, Mhm. sapagkat sa buhay natin, syempre tayo ay nagkakasala. No? Yun nga kung minsan nakakalimutan natin yung very basic na tayo ay nilikha sa wangis ng Panginoon. And I Mhm. think yun yung napakagandang balikan natin, di ba? Yung wangis ng Panginoon na nasa atin, no? Yung loob. Kasi yun nga, Mhm. kung minsan tinuturoan tayo ng society na you are your choices, di Yeah. ba? Yung ikaw palaging ganun. Mhm. Pero Mhm. kung titignan mo yung sarili natin, utang natin sa Diyos. Palagay ko ito Mhm. talaga yung ah, pinagninilayan natin ngayong Mhm. panahon ng Kwaresma. Mhm. Lalo na yung Ash Wednesday na yan. Mhm. Gusto ko lang idagdag doon sa sinasabi ni Sister kanina, no? Ayon nga sa CCC, no, 540, itong 4 na araw ni Jesus sa disyerto ay paghahanda sa kanyang misyon at tayo bilang mga bininyagan ay inaanyayahang makiisa sa pakikibakang iyon laban sa tukso at kasalanan. Ang Kwaresma sa makatuwid ay hindi simpleng pagbabago ng gawain, kundi pagbabago ng pagkatao mula sa makasalanan tungo sa mas mapagkumbaba, mula sa makasarili tungo sa mas mapagmahal. No, kaya nga isa sa mga pillars ng Lent, no, o yung tatlo, 'di ba? Panalangin, pag-aayuno, pagkakawang gawa, lahat ito ay bukod sa iniimbita tayong i-examine yung sarili natin, hinihikayat din tayong lumabas sa sarili natin Mhm. upang maging mas mapagmahal sa kapwa. Ang ganda din kasi na makita natin din yung kaya siguro sinisimulan natin ang Kwaresma sa Miyerkules ng Abo, no? Yung Abo kasi napaka-significant niya at saka symbolical kasi makikita natin hindi lang yung temporariness, no? Parang madaling mamatay ang tao o kaya hindi panghabang buhay ang buhay ng tao pero makita natin na galing tayo sa abo pero itong abong ito ay binigyan ng buhay ng Panginoon. Pero yung sa atin, minsan sabi nga pagbabalik loob, yung pagbabalik loob na parang hindi mo dapat makita ang sarili mo na ikaw ang lumilikha ng sarili mo. Kasi at saka nagbibigay ng buhay sa sarili mo, kundi ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng buhay, kaya ka buhay, no? Kaya yung abo na iyon
ay simbolismo na tayo ay abo lamang tayo. Pero tayo binigyan ng buhay ng ating Panginoon para tayo mabuhay din dito sa daigdig na ito. Doon sabi nga, from dust you shall return. No? From dust you shall return. No? From dust you came, to dust you shall return. Pero yung pag-return mo doon, pagbabalik mo doon, ikaw ay bubuhayin muli ng ating Panginoon. Pero, sister, bakit nga pa? Kasi Kwaresma, no? Meron ba sa Biblia na masasabi natin hindi lang kasi baka sabihin ng mga tao, no? Bakit nga ba may 40 days? Makikita ba yan sa Biblia? Ay, yes, Father. Mm-mm. Maraming references ang Mhm. 40 days. In fact, hindi lang yung, kasi very symbolic din yung number Mhm. ng 40 eh. Mhm. Ang ibig sabihin ng 40, yung paglilinis, no? Pagbabalik loob, paghahanda. So, makikita natin sa Bible, halimbawa, yung sa kwento ni Noah, 'di ba? Yung 40 days na umuulan, no? Ibig sabihin yung paglilinis ng mundo. Yan. Tapos Tama. yung 40 years ng mga Israelita sa disyerto, Mhm. no? Ibig sabihin yun yung paghuhubog sa kanila bilang isang bayan. Tapos meron din yung 40 days din ni Moises sa Mount Sinai. 'Di ba? Doon niya yung paghahanda na nung pagtanggap niya dun sa tipan. Mhm. Tapos of course si Jesus, no? Alam natin na he stayed in the desert for 40 days bilang paghahanda sa kanyang misyon. Mhm. Mm. Kasi pag Ayun. sinabi nating 40 kasi sister sa lumang tipan o kaya sa bagong tipan, parang ngayon ano, pag sinasabi nating lifetime. Pag sinabi nating lifetime, hindi ibig sabihin na hanggang mamatay ka. Ibig sabihin 40. Pag sinabing to lifetime, to imprisonment, lifetime imprisonment. Ibig sabihin 40, 40, no? Ibig sabihin yung paghubog natin ay buong pagkatao, no? Hinuhubog tayo, nililinis tayo ng buong pagkatao katulad ni Noe, ng Israelita, ni Moises, ni Jesus. Binabago nila yung pagkahulma, no? Pagtingin nila sa sarili nila, ang kanilang misyon. Tama ba? Tama ba ang aking magiging misyon? Kasi minsan iniisip natin, ito yung gagawin ko. No? Ito yung mangyayari sa akin. May panahon ni Noe, ni Israel, ng mga Israelita, ni Moises, ni Jesus. Binibigyan kasi sila, meron kasi silang partikular na misyon. Pero sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ng ni Yahweh, no? Kailangan mong paghandaan ang iyong ministry o yung gagawin, pero kailangan maging matatag ka. Hindi lamang doon sa oy tatanggapin ko tong gawain na binigay mo sa akin Panginoon. Hindi, kailangan patatagin ka, no? Patatagin ka ng loob, patatagin ka ng Espiritu Santo para mapapagtagumpayan mo ang binigay sa iyo na gawain ng Panginoon. Father, in relation to that, sa ating mga pare, madre, Mhm. bago tayo nakarating sa estado ng buhay natin, Mhm. meron tinatawag na formation. Mhm. Diba? So yung sa formation, holistic ang formation. No? Mhm. Hindi lang ang pagbabago ng isip, hindi lang yung external, hindi lang yung outward na dati Mhm. naka-uniform ka, tapos magkakaroon ka ng habit. No, ito pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng Mhm. puso, at Mhm. pagbabago ng buhay. So, Mhm. meron tinatawag na kaya masasabi natin na radikal na conversion. At ito yung paanyaya sa atin Mhm. ngayong panahon na sa darating na Kwaresma, na Oo nga, magkaroon 'no? ng pagbabago sa ating buhay, pagbabago ng kaisipan, ng puso, no? Pagbabago ng lifestyle o kung Mhm. ano pang mga bagay na kailangan baguhin sa ating sarili. Mahirap 'yan sister. Hindi Ay, hindi gano'n yes, mahirap. hindi din gano'n kadaling magbago lalo kapag babaguhin mo yung kaisipan ng tao, Yes. babaguhin mo yung nakagisnan niya, yun ang tingin ko. Hindi lamang doon, sabi natin kanina, 'di ba, parang hindi lamang doon sa pagkain, pag-iwas sa karne, pag-iwas sa, kung ano man 'no, pero doon sa pagbabago natin sa sarili, yun ang mas importante kung ano yung nangyayari sa ating isip, sa ating puso, sa ating ugali. Mahirap Mm. pero ito yung kailangan panibaguhin. Si Father Paul may gusto yata sabihin. Then naalala ko lang yung sa 40 days, no? Kasi tayong mga Pilipino, meron tayong 40 days din, no? Kasi ito yung inaalala natin yung bago pumanik ang Panginoon sa
sa langit, no, yung ascension na sinasabi natin. Pero in connection doon sa pagbabago, no, talagang mahirap, no, lalo na kapag nakasanayan mo na, no, Yeah. yung mga naging habit mo na, ika nga, no. Una na diyan yung bisyo, 'di ba? Yeah. Yung Mhm. paulit-ulit na kasalanan na ginagawa natin. Madalas, no, yun yung napakahirap baguhin, pero kailangan gumawa ka ng paraan, no? Step by step, no, kung paano mong na-develop yung habit of sin, which is the vice, unti-unti rin, no, na i-develop mo yung virtue na sinasabi natin na yun ang kailangan natin laban doon sa bisyo, no, katulad nung gluttony halimbawa, 'di ba? Yung excessive na pagkain, no, kaya nga nagkakaroon tayo ng fasting, no, tinuturuan tayo na hindi lang pagkain ang mahalaga. No, si Kristo mismo nagsabi doon sa disyerto nung tinutukso siya ng demonyo na gawin mong tinapay itong mga bato, 'di ba? Sabi ng Panginoon not by bread alone does man live, but by the word of God, sabi nga niya. Mhm. Paano yun, Father Paul? Kasi as a counselor, no, syempre, may mga tao tayo na nalulung. Nalulung at saka may habit nga sila na nangyari sa kanilang buhay na hindi sila makawala sa relasyon man yan o doon sa Issue. pagtingin o sa bisyo nila, sa pagtingin nila sa mga nangyayari sa kanila. Sabi nila, Father, hindi ko kayang magbago. Father, ito na yung nakagisnan ko. Father, napakahirap pong magbago kasi dito na po ako pinalaki, dito na po ako. Papaano ko po mababago ang sarili ko kung mismo yung environment ko, ito yung nagbigay sa akin ng ganitong bisyo? Paano ba? Well, no, ito yung classic na laban nung nature at saka nurture na sinasabi natin, no? Pero marami tayong mga nakikita din na kahit na despite of the fact na ganun yung kanilang environment, nakakaahon sila doon, 'di ba? Kaya nga depende talaga sa pagpupursige rin ng tao. And with regards naman dun sa addictions natin, no, ibang usapan 'yon, no? Kasi syempre may physiological na doon, no, yung naging hook na sila doon, 'di ba? I Mhm. think even sin ganun din kung minsan sa atin Mhm. or madalas, no, na huhook na tayo doon sa kasalanan na 'yon. And Mhm. maraming mga bagay tayong pwedeng gawin. Actually, itong pillars ng Lent, ito yung unang inirerekomenda ng simbahan sa atin. 'Di ba? Panalangin, pag-aayuno, at saka yung almsgiving. No, these are things that even as priests, 'di ba, ito yung nire-recommend din natin sa mga tao na gawin. Mhm. Unang-una manalangin, 'di ba? Get connected with God. Kumbaga, tanggalin mo yung connection mo unang-una doon sa mga bagay na which leads you to sin. 'Di ba? Mhm. Madaling sabihin pero mahirap gawin. No? Yeah. And then yung fasting, no, connected din doon na iiwasan mo yung mga bagay na yon, no, na alam mo namang magkakasala ka, ah, wag mong ano ba to, wag mong isuong yung sarili mo doon, no? And then instead of that, no, you focus yourself on more positive, more proactive, no, more productive, no, mga bagay, no, connected doon sa almsgiving, 'di ba? Mhm. Kaya nga yung mga gumagawa ng charity, parang pag tinanong mo bakit nila ginagawa 'yon, 'di ba? Parang it gives them a sense of purpose, meaning, masaya sila doon sa Mhm. ginagawa nila, Mhm. no? And na hindi nila nakita noon, no, doon sa buhay ng bisyo o buhay Mhm. ng kasalanan. Sister, meron pa akong tanong. Father, meron Sige lang po. akong i-add. Sige Kasi po. Sige po. pinag-usapan natin yung pagbabalik loob sa Diyos. Mhm. Ah, Usually, ang pag naisip natin yung Lent, pumapasok sa isip natin yung parang, ah, of course, penitential in nature, no? Mhm. Pero ang gusto kong parang gusto kong i-highlight din, yung season din ng Kwaresma is, I can say na it is also a season of grace. Mhm. No? Yung grace, no? Lent is a season of grace kasi God is inviting us. So yung grasya ng Diyos na magbalik loob tayo sa kanya, na kahit na kuminsan parang dapan-dapa na tayo, no, sa Mhm. kasalanan o sa mga bisyo, pero Mhm. andyan pa rin yung grasya ng Diyos Mhm. na bumalik tayo sa kanya.
Kaya yun yung gusto kong i-highlight, no? Yung na Lent is a season of grace. Therefore, kung ito ay season ng grasya, merong pag-asa Mhm. na nanggagaling sa Panginoon. Kasi siya mismo ay gusto niya tayo magbalik loob sa Kanya. Mhm. Ito yung Mhm. season ng grace dahil gusto niyang palalimin yung ating buhay pananampalataya. Mhm. No? Wini-welcome niya tayo na magbalik tayo parang Mhm. katulad nung kwento ng sa gospel yung alibugang anak, Mhm. no? Yung anak na nagkasala, no? So si God, yung father na willing niyang i-welcome ulit yung kanyang anak. So Mhm. kaya para sa akin, no, is napakalaking grasya ang binibigay sa atin ng Panginoon itong Kwaresma para tayo ay magbalik loob sa Kanya. At Mhm. kahit na anumang sitwasyon tayo, kahit na hindi maganda yung ating karanasan o nagagawa, laging may pag-asa dahil laging naandyan ang grasya ng Diyos. Sabi nga nila, sister, where sin abounds, sabi ni St. Paul, no? Where sin abounds, grace abounds all the more. Na Yeah. mas maraming kasalanan na nakikita natin, mas maraming oportunidad ng grasya ang papasok sa atin o magliliwanag, no, sa ating madilim na mundo. Sister, meron lang akong tanong. Kasi sabi kanina, sabi natin pagbabalik loob no, sa habit, no? Pero ito yung mga pagkakataon na mahirap magpatawad, sister, kasi may mga trauma silang may nangyari sa kanila, no? Ito yung Yeah. mga trauma, ito yung mga paano ba ako, sister, magpapatawad sa mga tao na nakasakit sa akin, no? Paano ba ako magpapatawad kung hindi naman sila humihingi ng tawad sa akin? Kasi sabi nyo, sister, ito yung season of grace. Pero paano ko makikita ang sarili ko doon sa season of grace na sinasabi ninyo kung madilim ang aking mundo, medyo may trauma sa nakaraan ko, hindi ko na makita ang daan at patuloy patuloy ako doon sa kasalanan dahil nangyari sa aking mga trauma o kaya mga hindi naging maganda ang aking ang nangyari sa akin ng nakaraan. Alam mo, Father, kung minsan, may mga nakakausap ako na tao na sinasabi nila na, Sister, hirap na hirap akong magpatawad. Hindi ko Mhm. mapapatawad ang tao na Mhm. yun. Mhm. Tapos, ako, minsan sinasabi ko sa kanila, ah, more than anybody else, ang sino man ang tao na nangangailangan na magpatawad, ikaw yon. Mhm. No? You forgive not not only for the sake of the person, but for your own sake. Kasi alam mo, 'di ba, yung pag hindi tayo nakakapagpatawad, ang bigat-bigat ng pakiramdam natin, no? Para bang may bato na nakadiin sa ating puso. Pero kung tatanggalin natin 'yan, unti-unti nating, 'di ba, merong kwento na yung isang professor, sabi niya doon sa kanyang mga estudyante, o sige, magdala kayo ng backpack. Tapos eto, bawat isa doon, yung mga bato doon, ito yung mga sama ng loob nila, nung galit nila, no? Parang eksperimento eh. Tapos lahat ng mga, kung ano man yun, yung mga negative feelings nila. Mhm. Tapos, sige, subukan nyo umakit sa bundok. So, hirap na hirap yung tao. Pero ngayon, subukan nyo na alisin nyo bawat isa doon. Itong bigat na to na. So, mas smooth ang paglalakbay, mas magaang. Kasi Mhm. nga, nawala na yung mga bigat na nararamdaman. So, ang ibig sabihin na minsan hindi natin naiisip na hindi ka nagpapatawad, hindi dahil lang dun sa taong yun, Mhm. pero ikaw mismo ang unang magbe-benefit dun sa pagpapatawad. Mhm. Okay, may Father dadagdag Paul, po. tama ba? Father Paul, baka meron Mm. kang idadagdag. Ah, dagdag ko lang doon kay sister siguro is it's a process, no? Kumbaga depende 'yun sa tao, no, kung gaano Yes. kabilis siyang maka-get over. Pero dun sa sinasabi ni Father Dexter kanina, no, kung talagang trauma siya, I guess kailangan na ring lumapit sa mga mental health professionals, no, o di kaya naman ah
I mean, you need help no more than kasi kung minsan talagang Yeah. mahirap, no? Lalo na yung mga addiction, mga ganyan. These Hindi are lang- real conditions no na kailangan na ng professional help din. And I think kapag lumapit naman sa pare, I hope din no na yung mga kaparian natin ready rin silang mag-refer no kasi kung minsan ang mahirap medyo parang pinapaliit yung pinapaliit natin yung sitwasyon. Of course, there are Mhm. times na talagang nalungkot lang, depression na kaagad ang tingin ng Mhm. bata, 'di Mahina, ba? O kaya gano'n. naman na ganito lang trauma na kaagad, no? Mhm, Kailangan mhm, i-ano natin, i-distinguish natin. mhm, We don't just use terms na ganon, no? Kasi totoong mhm, may mga nakaka-experience, no? And mhm, I think ilapit natin dun sa mga professional. Ngayon, pag hindi naman, like katulad ng sinasabi kong hindi naman ganon, i-handle natin ng mhm, maayos and i-clarify mhm, natin. Nakakatulong mhm. din tayo sa ganung paraan. Lalo Parang ngay Father, hindi lang yung spiritual help, kundi yung psychological help na mhm, mapro-provide na kung mhm, kinakailangan mag-ask for professional help, di ba? Kasi merong mga trauma na masyadong malalim. mhm, mhm. Tapos masyadong, hindi lang malalim, kundi Medyo talagang, complicated din ano, oo. Komplikado, yes. oo. Oo. Kasi Um, hindi natin kasi alam hanggang saan o hanggang ano ang lalim na naidulot nung kasalanan na iyon, 'no. Hindi natin pupuwedeng sabihin, basta magpatawad ka na lang, 'no, o kaya sabihin natin na, "Okey, kalimutan mo na lang 'yan." Kasi kasi uusbong at uusbong 'yun, eh, para uusigin. oo, parang nandun lang siya dahil parang dormant 'no? Nandun lang sa Yeah. puso mo pero hindi nareresolba. 'Pag dumating ulit yung gano'ng trauma o gano'ng sitwasyon, sasabog na lang kasi hindi na-process kumbaga. Kaya maganda nga Naalala ko lang yung Father Dexter, yung kay Cherry Pie Picache. Nakalimutan mhm, ko yung title ng mhm, documentary na ginawa sa kanya. Pero mhm. yung dinalaw niya yung pumatay sa nanay Ah, niya Oo, yes, sa yes. preso, Oo. di ba? And kaya ako Yeah. nasabing process kasi si Cherry Pie, kahit na dinalaw niya na kaagad, hindi na agad-agad, dumaan siya sa proseso talaga, no, ng mhm, grieving, ganyan, and then mhm, bago niya dinalaw, pero kahit na nung dinalaw niya yon, makikita mo sa Ah, kanya, may sama ng loob pa rin. oo. No, pero mhm, sinasabi niya, pinapatawad na niya yung gumawa ng kasalanan. Kaya nasabi ko na, it doesn't necessarily mean na pag sinabi mong pinatawad, no, wala nang Yeah. grudges, no, wala nang Oo. memory, nandun pa mhm, din yun. Pero despite mhm. of the fact na nandun yung sama ng loob ng sakit, pinili mo na Nagpatawad. magpatawad para palayain, hindi Mhm, lang yung tao, kundi yung sinasabi nga ni Sister kanina, yung sarili niya, pinalaya niya doon sa control, no? mhm, Kasi sinasabi sa kanya, i-hate mo or mag-revenge ka, ganun ang usual na reaction natin, eh. mhm, mhm, Pero hindi, no? Pinili niya na to make peace with it, no? At mhm, hindi lang yung taong yun ang naka-benefit, siya. No? Kasi kahit doon mhm. sa video, yung tao, hindi mo makita masyado yung kanyang reaction, eh. Pero kay Cherry Pie, kitang-kita mo yung na-free siya, kumbaga, no? Na-free Mhm. siya doon sa, At dun din siguro papasok yung hingin din tayo ng tulong sa ating Panginoon na makalimutan din natin yung trauma na iyon. Kasi hindi natin kakayanin mag-isa, 'no? Kahit sabihin natin Yeah, psychological yeah. o may mental health, worker tayo o helper tayo, pero kailangan pa rin natin ang Diyos kasi hindi natin kakayanin mag-isa, 'no, itong mabigat na krus na ito, 'no? Bago tayo lumalalim tayo pero pag-usapan muna natin ang abo. Oo, ay yung ano ba ang kasi Ash Wednesday ngayon, Miyerkules ng Abo. Ano ba ang kahulugan, sister, siguro si sister, 'no? Ano ba itong Ah, kahulugan ng abo? Meron ba 'tong significance sa Bible? yes, Father, unang-una, na-mention nyo na kanina Mhm, sa Genesis, yung galing ka sa abo at mabalik ka sa abo. No? At mhm, yan din yung sinasabi sa araw ng paglalagay ng abo. No? mhm, Tayo mhm, ay abo at tayo ay babalik muli sa mhm, pagiging abo. So, ibig sabihin nun, yung na tayo ay mayroong limitasyon, na mhm, tayo ay may hangganan. Ibig mhm, sabihin, mortal tayo. mhm, No? mhm, Babalik tayo ulit. mhm, Tapos, ang abo din, nagsisignify din ng pagpapakumbaba. Kasi mhm, sa Old Testament, ito rin yung mga mhm, ginagamit
kapag sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, for example, si Jonah na nag-preach siya sa Nineveh, Mhm. no? Naglagay sila ng abo sa kanilang ulo. Mhm. Mhm. Tapos abo din is yung parang prayer of ano din, yung supplication na Mhm. katulad ni David, no? Hinihingi niya yung kanyang anak na gumaling, no? Yung firstborn niya with Bathsheba, yung unang Mhm. anak niya kay Mhm. Bathsheba. Tapos Mhm. ay so naghingi sa Diyos, so naglagay din siya ng abo. So merong mga Mhm. biblical basis yung ano, yung Father Paul, bakit saan ba natin kinukuha tong abon na ito? 'Di ba kinukuha ba Oo, sa ba magandang tanong yan, no? oh, sige, sige, sige. Kasi yung mga tao nagtatanong din, saan niyo ba kinukuha yung abo? Kumuha lang ba kayo sa lupa? Kumuha lang ba kayo kung saan? Sa Ayoko na pugon, sabihin ko saan. sa Pero pugon, no? Sa lutuan. sa lutuan ba yan? Meron tayong Uling ba right na, yan? Oo. Father Paul, o meron tayong, paliwanagan mo kami kung ano nga ba itong abo na saan ba oo, kinukuha to at bakit doon kinuha? meron tayong right na ginagawa, no, kapag usually Tuesday before Ash Wednesday o maaring ibang araw before that, sinusunog natin yung mga dried palms, no, na nakolekta natin sa mga tao, no. Ito yung mga binlesan nung Palm Sunday, no. Kung maalala natin, pag Palm Sunday meron tayong mga palaspas, di ba? So ito yung mga yon, and then after a year syempre tuyo na yon. So ito yung sinusunog natin, no. Of course, Mhm. nung Palm Sunday, ito ay sumisimbolo ng triumphant na pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem, di ba? Mhm. Mhm. Ngayon, konektado doon, no, kinoconnect natin doon yung ashes naman, no? And I think kaya nga cross yung ano, di ba, lalagay tayo ng cross sa noo. It symbolizes yung sakripisyo ng ating Panginoon, di ba? Yung kanyang pagliligtas sa atin, no? Mhm. Kaya nga yung another formula ng paglalagay ng abo ay um, turn away from sin and be faithful to the gospel. Kaya nga, ito'y pagpabalik loob natin Mhm. sa ating Panginoon. May miracle daw ba? May milagro ba ang nangyayari kapag nilagyan ka ng abo? Kasi marami sa ating mga kababayan na, uy, lakihan mo, Father, yung aking cross para mahugasan ako sa kasalanan ko. O kaya sabi nila, alitan mo lang, Father, para hindi masyadong halata. O ano ba yun? Ano ba talaga ang tama? Oo Bakit ba? nga, kung minsan parang nagiging superstitious belief, no? I Mhm. think yan yung kailangan nating iwasan, no? Hindi ito pangontra sa aswang, no? Hindi ito Mhm. pangontra sa kulam o kung ano man. sa usog. Basically, Sa ano usog sister? pa. Sa usog. Sa usog. Kaya nga, kahit yung mga bata, may mga inilalapit na mga bata, nilalagyan natin, no? Kasi wala namang, it's a sacramental, no? Mhm. Hindi Mhm. Mhm. namang Mhm. cake na sinasabi yun, eh. O, yun na nga. Pero it's more of a reminder for us, no, na ay Mhm. Ash Wednesday, Kwaresma na. Kaya nga walang kwenta yung pagpapalagay mo ng abo kung hindi ka naman gumagawa ng fasting halimbawa, di ba? Mhm. Or yung penance, yung prayer, yung Mhm. thanksgiving. Yun yung mas mahalaga, no, yung Mhm. ginagawa natin after, Mhm. hindi yung it's a sign, it's a sign, no? But then Mhm. it helps us to be conscious, no, na Mhm. itong panahon ito ay 40 days, no, ng pag-aayuno, ng panalangin, ng Parang pagiging reminder sa atin na nagkakaroon tayo ng ano, okay, meron tayong mga Tanong, phone-in Father. questions. May Phone, mga tanong tayo sa chat group sige, natin, sister, Father. gusto mong basahin? natin sa Ito, mga from Jessica of online Malakay, questions pala. Valenzuela. Oh, Father, sige. sister, paano ko po malalaman kung tunay ang pagsisisi ko? Ako sasagot niyan. Sige, Father. Paano ba natin malalaman na tunay yung pagsisisi? Kasi kung makikita mo kung malalim yung nagiging tunay yung pagsisisi natin kung may nagbabago sa atin eh. Kasi kung wala nagbabago at kasi marami tayong nangungumpisal pero dahil guilty lang sila doon sa kasalanan nila pero hindi taimtim yung pagsisisi nila, gagawin nila yun. Kasi wala naman to dahil sabi nila obligasyon lang. Nagiging tunay na pagsisisi pag kami nagbabago na sa pananaw mo, sa mga ginagawa mo. Katulad ng sinabi natin na addiction, o kaya yung mga lagi nating ginagawa, ano, nakagisnan natin ng mga ano. Pero pag nakikita mo, pag ang tunay na pagsisisi kapag may pagbabago na nangyayari, pagbabago ng pananaw, pagbabago sa sarili mo, sa ginagawa mo, sa pag-iisip mo, sa pananalita mo.
doon mo makikita, tunay nga siyang nagsisi. Hindi doon sa panlabas na anyo eh. Hindi mo kasi makikita agad yun, sister. Pero makikita mo yun doon sa puso niya. Kung dati ay lagi siya nakasimangot, lagi siyang galit, lagi siyang, alam mo, tumitingin sa iba at lagi may inggit. Pero kapag maririnig mo na siya na nagsasalita ng magandang bagay sa mga tao, nakangiti at punong-puno na pag-asa ang kanyang mga salita, doon mo makikita, ay, may nagbabago nga sa kanya. At makikita mo rin yon sa sarili mo. Okay, Father. Ito naman another question from Peter of Maykawayan, Bulacan. Sabi niya, kung paulit-ulit ang kasalanan ko, napapagod na ba ang Diyos na patawarin ako? Palagay ko hindi. No, actually ang Diyos hindi naman napapagod magpatawad. Tayo ang napapagod o tayo ang nagi-give up. No? Kaya patuloy lang, no, as long as patuloy lang tayo lumapit sa Panginoon. At saka yun nga, konektado dun sa sinabi ni Father Dexter kanina, dapat may tunay na pagsisisi talaga. No, kasi lapit ka nga na lapit, hindi ka naman nagbabago. 'Di ba? Parang wala din. Hindi totoo. Maalala ko tuloy yung isang ng pare, no? Lalo na yung mga nasa simbahan daw. 'Di ba? Dasal ng dasal, hindi naman daw nagbabago ng asal, 'di ba? Parang sayang yung grasya. No, hindi ka nabibigyan ng grasya kundi ikaw mismo hindi mo tinatanggap ng maayos. Meron kasi, sister, doon sa history kasi ng penas. Nagtuturo po kasi ako ng sakramento ng pagpapatawad, sacrament of, kasi meron tinatawag na penitensya una. Sa mga unang mga disipulo, sa mga unang Kristiyano, no? May mga tao na hindi, yung yung penitensya una, ibig sabihin, ang pagpapatawad o paghingi ng tawad ay isang beses lamang. Bakit? Kasi sabi nila, kapag paulit-ulit lang yung kasalanan mo, parang niloloko mo ang Diyos. Pero dahil sa history naman yun, nagbabago ang pero dahil siguro kahinaan din ng tao, nauulit-ulit niya. Kasi yung kasalanan, kung tukso yan, ito yung mga kahinaan natin. Pero hindi dapat tayo parang iniisip natin, di ba, patatawarin naman ako ng Diyos eh. Kaya gagawin ko 'yon. No, parang meron pang isang sabi nga Father, pwede ko bang i-confess na yung gagawin kong kasalanan? Oo, kasi nga parang gagawin din niya. Pwede ko bang i-confess yung mga future sins ko, yung mga gagawin ko pala kasi di ba gagawin ka. Parang Parang mali yung ganung nawawalan ng sense yung kumpisal. No? Yeah. Kumbaga, nagkumpisal ka para baguhin mo na yung sarili mo. Nangyayari parang yung katulad ng sinasabi ni Father kanina, di ba, yung total naman, patatawarin naman ako, ikakumpisal ko na lang sa susunod. Yun. Presumption, Father? Sin against Sin of presumption. Virtue of hope. Tama po. Okay. Ito, another question. Katukayo. Ayan, from Tarlac, katukayo ko. Sabi, Mhm. Father, sa opisina po namin, normal ang paninira at chismisan. Naku. Kapag hindi ako sumasali, parang ako naman ang napag-iinitan. Paano ako magiging Kristiyano sa ganitong sitwasyon? Naku, sumali ka. Hindi, wag kang sumali doon sa ganun. Oo, hindi dahil hindi ka, pag sumali ka doon ay napapawalan sala ka. Mas lalo siguro na makikita na ikaw ay tunay na Kristiyano, tunay na Katoliko, kung hindi ka sumasali sa mga ganong mga bagay. No, pag nagchichismisan sila, siguro tingin ko magandang lumayo at humanap ka ng mga tunay na kaibigan na hindi ganoon ang pag-uugali. Kasi may mga ganoon naman ng mga Kristiyano na alam nila na pag nagchismis sila, nakakapanira na sila ng kapwa nila. No? Kaya sabi natin, yung mga salita na mamumutawi sa bibig natin ay dapat nating pagtuunan ng pansin. No? Hindi lamang doon sa paninira, kundi yung chismis na nagsisiraan na sila na parang ako ang tama, ako lagi ang tama. Yun ang hindi nagiging maganda. Okay. Ito naman may question from Beverly of Manila. Araw-araw naman po ako nagdarasal, pero parang wala akong nararamdaman. Parang routine na lang. May mali po ba sa akin? Parang wala naman sigurong mali sa kanya, no? Yung may mali dun sa, walang mali.
maghanap ka ng paraan na effective yung prayer. 'Di ba? Kung minsan may mga taong gusto yung may binabasa, Yeah. no, meron namang iba na gusto mental prayer, 'di ba? Or yung lugar, halimbawa, yung iba gusto maingay, yung iba gusto sa tahimik. No, hanapin niya siguro, i-discern niya saan yung pinaka-appropriate na paraan ng lugar ng pananalangin sa kanya, no? Naalala ko Kasi tuloy, Father, si si Mother Teresa of Calcutta, 'di ba? Mhm. Yung sabi niya after her death, ah para bang more than 50 years na nagdadasal siya, pero hindi niya nararamdaman ang Diyos. Diyos. Para bang minsan ang prayer kasi it's not just a matter of feeling eh. Yung Mhm. feel mo na para bang ang lapit na lapit na. Pero may times talaga na dumadating na parang kahit nagdarasal ka pero parang wala. Pero Mhm. siguro in spite of that, kahit na wala kang nararamdaman, just be faithful dun sa prayer. Mhm. Yung Mhm. consistent ka na nagdadasal ka kahit na hindi mo nararamdaman Mhm. yung presensya ng Diyos. Mhm. Kasi example nga ni Mother Teresa, no? Na 50 years na wala siyang nararamdaman. Pero kahit na ganun pa man, is patuloy pa rin na magdarasal. Mm. Sister, yung sinasabi kasi ni Father Paul, ito yung mga yung nag-uumpisa pa lang na mga disipulo na ating Panginoon na parang wala naman akong nararamdaman pero yung kay Saint Teresa kasi parang ito na yung umakyat na siya pero parang lumalalim na siya kasi habang tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, hindi lang kay Saint Teresa of Calcutta pero yung kay Saint Teresa of Lisieux, kung kilala niyo si atin. Mystic siya. Habang tayo ay lumalapit sa Panginoon, dun mas lalo nating mararamdaman ang kanyang pagkawala. Ibig sabihin nun, hindi lang yung sinasabi kasi dito sa tanong natin, nagsisimula pa lang siya. Ito yung papunta pa lang. Pero yung sa mga santo, no? Yung nararamdaman nila na parang wala naman akong yung pakiramdam. Kasi doon yung sinasabi ni Saint Teresa of Lisieux, no? Saint Teresa of the Child Jesus. Sabi nila, habang ako'y lumalapit sa ating Panginoon, mas lalo siyang lumalayo. Bakit siya parang papakiramdam niya lumalayo? Kasi doon natin makikita yung trust na hindi dahil pakiramdam mo ang Panginoon na nasa sa iyo, kaya ka nagmamahal, kaya ka nagdarasal. Hindi doon eh. Doon yung pagdarasal na yun ay napakalalim na ng kanyang relasyon sa Diyos na punong-puno siya ng pag-asa, punong-puno siya ng pagyakap sa Panginoon. Kaya siya yung parang ganun yung kanyang wala na siyang maramdaman. Ayun. Siguro, Father Paul, may itadagdag ka? Wala naman. Oh, sige. So, ayun. Tingnan natin ngayon siguro bago tayo sa huling parte kasi kailangan nating itigil ang ating ayun. Wala, bilis na oras. Oo, mabilis lang, no? Ano nga ba itong misteryo ng krus at Eucharistia? Paano ba natin nakikita ang koneksyon ng misteryo ng krus na ito itong pagsasakripisyo natin at Eucharistia? Siguro unang-una na diyan, Father Dex, yung sinasabi ni Luke, no, chapter 9 verse 23, pasanin ang kanyang krus araw-araw at Mhm, sumunod mhm. sa akin. So yun Mahirap yung 'yun. yun yung invitation sa atin ng Panginoon, no? If anyone wishes to follow me, he must take up his cross daily, no? Mhm, And yung krus, napakagandang i-reflect niya, no, kasi mhm. it could mean anything, no, na nagbibigay sa atin ng pahirap. No, yun yung una nating naiisip kasi pag krus. Mabigat. Kaya nga kung minsan sasabihin, yung asawa ko yung pahirap sa akin o yung mga anak ko yung pahirap sa akin. Pero more than just a burden, siguro i-treat din natin ito as a means of salvation. Yeah. Diba? Kasi yung krus naman talaga hindi yan pahirap lang, kundi ito'y paraan ng Panginoon na tayo ay niligtas sa ating mga kasalanan. No, kaya nga, ayan, kung pinasan mo yan ng maayos, yan yung magiging paraan mo. Naalala mo nga yung ginagamit nating cartoons palagi, di ba? Yung nung una, lahat sila kumpleto yung cross nila, no? And then habang patagal ng patagal yung kanilang journey, pinuputol-putol nila para gumaan. Mhm, Yung pala, yun ang gagamitin nila para tumawid, no, doon sa kabilang bundok. Syempre, yung mhm, mga pinutol ng pinutol yung cross nila ay hindi na Exactly. magagamit pang tawid. Di ba? mhm, So, mhm.
Tsaka maganda rin, Father, na kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, yung mga paghihirap at sakripisyo natin, ay mai-unite natin dun sa suffering ni Suffering. Jesus, no? Para sa ganon, yung ating paghihirap or mga sakripisyo ay magkaroon ng halaga at Halaga. saysay. Oo. Ganda. Tsaka yung dahilan kung Mhm. bakit ginawa ng Panginoon yun dahil sa pagmamahal. Di ba? Pagmamahal. Yes. Kakatapos lang nating Valentine's, di ba? Ito'y season of love, ika nga. So, wag nating kakalimutan yon, no, na ang dahilan kung bakit natin ginagawa yon ay dahil sa pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ay kailangan merong sakripisyo. Lahat ng pag-ibig ay may sakripisyo. Hindi lamang doon sa pakiramdam, hindi lang doon sa pagbibigay ng bulaklak o chocolate. At yun, at ang tunay na pagmamahal ay makikita natin sa sakripisyo. Kaya makikita natin na ang Kwaresma ay patungo doon sa tunay na pagmamahal, no? Doon patungo sa krus na ang ating Panginoon Jesucristo ay binigay niya ang kanyang buhay at nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Ngayon nasa huling bahagi na tayo ng ating programa, ang K-words. No? K-word Unahin na. natin si Sister. Ano ang K-word natin? Sa akin, unang krus. Mhm. Kasi yun naman ang simbolo ng pag-ibig, simbolo ng Kwaresma, yan, na ito ay sa pamagitan ng krus ay ang Panginoon ay kanyang inalay ang kanyang sarili sa kanyang pamagitan niyang kanyang pagmamahal. So nawa na sana tayong lahat yung ating mga pasanin sa buhay, yung mga krus natin ay magsilbing tanda rin, no, ng pagmamahal natin sa Panginoon sa pamagitan ng pag-alay ng ating sarili at kung ano pa yung mga sakripisyo na dumaraan sa ating buhay. Okay, Father Paul. Thank you. Bago yung aking keyword, no, pinaalala lang ni Father Coronel yung title nung kay Cherry Pie pala ay Radical Love. Yan. Sa mga gustong makita, I Manood. think nasa YouTube naman siya. No? Maganda siyang reflection, lalo na ngayong Lenten season. Yung keyword ko ay kaligtasan. Ang layunin ng Kwaresma ay hindi lang pagbabago ng ugali, kundi pakikiisa sa kaligtasan na inaalok ni Kristo. Ayun, magandang pagninila yun Sa akin naman, kapatawaran. Wala dyan. Kapatawaran dahil dito natin makikita na ang Kwaresma ay oportunidad para tayo ay hindi lang ang Diyos na magpapatawad sa atin, kundi sa atin din. Kailangan bukas ang ating puso at isipan sa pagpapatawad. No? Kasi ito yung pinakamahirap gawin. No? Ang magpatawad sa mga taong nanakit sa atin. No? Mahirap yun, pero ito yung sinabi ng ating Panginoon para tayo ay magtagumpay sa ating lakbay, no? Paglalakbay natin dito sa mundong ito. No? Walang kapayapaan kung walang pagpapatawad, walang pag-ibig pag walang pagpapatawad. At dito natin makikita na ang tunay na simbolo ng pag-ibig ay pagpapatawad at pagyakap sa ating sangkatauhan. So maraming salamat Sister Marisa, maraming salamat Father Paul sa ating magandang diskusyon sa Kwaresmang ito at maraming salamat sa mga nanonood sa ating mga kalakbay natin at magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapang Usapang K. Hey!